So good day nga sa inyo mga kaalpa, no? For today's video vlog nga pala, ituturo ko nga pala sa inyo kung paano mag-reset ng ECU dito sa Honda Click 160. So ito nga pala yung kailangan natin na connector. Ito nga pala yung DLC connector or data link connector. So mabibili nyo ito sa Indonesia. Nasa worth 100 plus lang ito. Pero kapag ka dito nyo sa Pinas bibilin to, baka nasa 400 to 500 pesos yung ganito. So pwede naman kayong gumamit ng paper clip or mga wire. Pero baka iba kasi yung taba nun, baka masira pa yung sa may connection ninyo. Kaya mas maganda bili na lang kayo ng ganito. Kasi sakto lang yung taba ng wire nito sa loob na ipapasok natin. Tsaka napakadali lang dali nito, hand carry lang siya. Pwede nyo nang ilagay ito sa U-box ninyo or dun sa mga bag ninyo. And by the way, pwede nyo palang gawin ito sa Honda Click 125, Click 150, Click 160, Giorno 125. Basta kahit anong Honda Click, pwede nyong gamitin itong DLC connector. Pwede nga rin itong gamitin sa PCX 160 and ADB 160. Pwede rin dun sa 150 series. So mostly yung mga Honda FI, halos pare-pareho na lang din ng mga connector yan. Kaya pwede ito sa kahit anong Honda FI. So search nyo na lang din yung sa mga description ng mga motor ninyo. Or kaya check nyo na lang dyan sa Shopee kung ano yung available model ng Honda na pwede ito. So karamihan kasi nag-aalala sila kapag nagpalit ng pipe, gusto nila mag-reset ECU. So ito po yung the best way na pag-reset ng ECU kapag ka nagpalit ka ng aftermarket na pipe dito sa mga Honda Click. So ang una natin gagawin dito mga kaalpa, tatanggalin lang natin itong dalawang screw bolts. Gamit lang tayo ng screwdriver na positive. So kailangan natin tanggalin itong battery cover. So madali lang ito, wala pang 5 minutes, magagawa nyo na agad dito mag-isa. At kapag napaluwag na natin yung dalawang tornilyo, magpalit lang tayo ng bala, yung flat screw, para mayangat ito. So dito, once na natanggal nyo na, kunin nyo tong kulay pula na connector. So bali may takip yan. Ang gagawin nyo rito, meron siyang pinupush dito. Ayan. Tapos hilahin nyo lang yan. So bali ganito lang yung gagawin ninyo. Push nyo muna to, tapos tutunog yan. Diba umangat siya? And then pwede nyo nang hugutin. O diba, napakadali lang. So dito yung susunod na step na gagawin natin, papakita ko itong DLC. So kung makikita ninyo, merong maliit na arrow dito. So ito yung guide ninyo para hindi kayo malito sa pagpasok. So kapag baliktad, hindi nyo siya pwedeng ipasok. Tsaka wag nyo na lang ipipilit. So dito ilalagay na natin siya. So bali ito yung arrow So ipapasok na natin siya dito sa connector. So i-push nyo lang yan, tapos tutunog yan. So okay na yan. So dito na short na natin yung sa connector. Ngayon, ang susunod natin gagawin, check muna natin kung meron siyang check engine na lalabas. So dapat merong check engine na lalabas dito. Kasi kung wala yan, hindi tayo makapag-reset ng ECU. So ito, on na natin yung ignition key. At kapag ka meron ng check engine dyan, ang gagawin naman natin ay papatayin ulit natin, tapos ipo-full throttle natin. Tsaka natin isisindi ulit yung key ignition. So ito, wala kasi tayong taga-video, kaya hindi natin ikakat yan. Tapos sindi na natin yung key ignition. Tapos magbi-blink yan ng mabilis. Ayan, bilang kayo ng 5 seconds. Tapos pag bumagal, release. And then after nyan, hintayin nyo lang yan ng mga 5 seconds ulit. Off na natin. Tapos tanggalin na natin yung data link connector. And wala tayong taga-video, putik na yan. So dito ko muna ilalagay. Tanggalin lang natin. And then after nyan, sindan na natin yung key ignition.
So, wala na yung check engine. Ibig sabihin, na-reset na natin yung ECU na manual. So, hindi na natin kailangan ng mga kung ano-anong sinasaksak. Ang kailangan lang natin dito ay yung data link connector. So, in 5 minutes, magagawa nyo na agad to ng mag-isa. So, syempre, kung ano yung mga pinagtatanggal ninyo dito, ibabalik nyo na lang din. So, madali na lang yan, hindi ko na ituturo. Kayang-kaya nyo na yan. So, ulitin ko, kapag gusto ninyong bumili nito, iwanan ko na lang yung pagbibilhan nyo dyan sa Shopee, dito sa description box, tsaka dyan sa pin comment para rekta Shopee na kayo. So yun lang mga kalpa, huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.